Ayan, at konting background lang po mga kaibigan ha. Maiksi lang po itong bibigay kong background sa inyo. Noon pong nanalo si President Duterte at nung nagpatupad po siya ng war on drugs, alam niyo po ba na itong si Enrile ang tumawag kay PRRD na ang sinasabi niya kay PRRD, yung war on drugs ni PRRD ay napakaganda para sa Pilipino at napakaganda dito sa bayan nating ito. Yan po ang sinabi ni Enrile. That's good decision, Mr. President. Inasabi niya. Pero ngayon po, noong mga nakaraang araw, nakita naman po natin na isa rin po yan. Nagsolsol na rin po yan na hulihin at ilipad sa ICC si PRRD. Hindi po lingid sa ating kaalaman yan. Pero ito na po yung matindi. Kagabi lamang po ay natagpuan ng kanyang mga katulong na naghihingalo. Ayan. Para yatang mauuna pa kay President Duterte ito. Ha? Imaginin mo. Talagang sunod-sunod yata ang pagkakakarma na nitong mga ito doon sa mga nang-api kay President Duterte. Kaya po natagpuan naghihingalo. Ay ewan lang natin, wala na po akong balita kung ito ay natuluyan. Pero naghihingalo na raw po. Para daw po yan para daw pong kung kayo po ay may mga motorsiklo na marumi yung karburador, yun po bang di ba pagka marumi yung karburador ng inyong motorsiklo, pagka ginasolinahan nyo, pupugak-pugak. Yan. Ganyan daw po, naghihingalo na raw po itong si Enrile. Ganon pa man, kahit itong pang-aapin niya kay President Duterte ay aalayan ko ng madamdaming awitin na pakinggan mo habang ikaw ay naghihingalo. Hiram sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ika'y alayan ng kantang pang simenteryo. Umatandang Enrile, matuluyan ka na sana. Isa kang gago. Ayan. So, at least, habang hindi pa tuluyang nalalagot yung iyong hininga, ay meron na akong inalaysa na kanta para sa iyo. At sana rin ay tanggapin ka ni San Pedro, pero sigurado ako sa langit hindi ka tatanggapin, isusuka ka ng ating Panginoon. Malamang itong si San Pedro o di kaya si Satanas ay dadalhin ka doon sa kanilang amo na demonyo. Kasi isa kang demonyo. Ayan. So, ulitin natin. Sige na, sir. Magpahinga ka na. Para hindi ka masyadong mapagod.
Total naman, ang dami mo ng kinulimbat na pira sa taong bayan. Maging yung mga kahoy dyan sa Cagayan ay inubos mo ng nilamon. Maging mga kahoy dyan sa Samar. Pero ang tibay mo, Manong, imaginin mo, umabot ka pa sa 100 taon na dapat sana nung ikaw ay bata pa, dapat wala ka na rito sa mundo. Yan. So, maimpyerno nawa ang iyong kaluluwa kung ikaw man ay matuluyan ng hindi huminga. Yan, di ba? So, yan po at anyway, siyempre bago po ako tuluyang magpatuloy sa ating topic na pang-aasar na lang. Kasi unang-una, seryosohin natin ito. Walang mangyayari. Tatanda lang ako ng walang kabuluhan. Di ba? Mas maganda na lang yung mang-asar ka na lang na mang-asar. At kapag kami naasar, ay di lalo mo pang asarin o ay di lalo kang babata pag ikaw ay tawa ng tawa. Kaya kayo mga kaibigan, lalo na dito sa mga subscriber ko, kung gusto nyo na mapapanatiling bata kayo, alam nyo ba ang numero 1 na ma-maintain yung inyong pagkabata or babata palalo kayo? Yun pong palagi ang tatawa. Yan. Palagi ang tatawa. Ngayon, mayroon naman kasing tao na talagang aminin natin sa hindi. Para bang tipong mahalaga sa kanya yung tawa kaya hindi talaga tumatawa. Ayan, di ba? Tama ako, mali. Ganun po yan, hindi talaga tumatawa. Pero kalukuhan yun. Pag ganito, kung hindi ka marunong tumawa, ganito ituturo ko sa iyo. Ganito ituturo ko sa iyo. Sa inyong lahat, lalo na sa mga subscriber ko. Kaya nga po, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Dahil ito ang channel na nakakabata, nakakaganda, nakakagwapo. Pindot lang yung subscribe. Kasi lahat dito ituturo ko kung paano nyong ma-maintain yung pagiging gwapo, pagiging maganda ninyo. Higit pa dyan, suswertihin pa kayo. Ganito lang po yan. Itaas nyo po yung kaliwang, itong kaliwang pa ninyo. Kaliwang kamay ninyo. Taas ay, ganyan. Taas talaga, mataas na mataas. Yan. Tapos, itong kanang kamay ninyo, kuskusin nyo itong kilikili nyo. Kilitiin nyo, kilitiin nyo. Yan, yan. Di ba? Oh, makakatawa kayo. Dahil doon, abay, malaking bagay. Malaking bagay yun. Talagang, nako, ginagawa ko po yan eh. Kahit wala po nakakatawa, tawa lang ako ng tawa. Kung talagang medyo may iniisip akong konting problema, tataas ko lang kilikili ko. Hala, kilitiin mo ng kilitiin yung kilikili ko. Tatawa na ako niyan, di ba? Oh. Yan. Ayan. Di ba? Pero yan ang talagang dapat ninyong sundin. Kasi pag hindi kayo sumunod sa nakakatanda sa inyo, na alam nyo namang hindi nakakamatay, para na rin yung hindi sinunod yung kapalaran ninyo. Kagaya ko, tinuturo ko na sa inyo
kung mayroon man kayong dapat paniwalaan, yung 176 years old, ako yun. Kaya lahat ng sinasabi ko rito, sinisigurado ko naman mag-a-agree talaga kayo eh. Walang masama kung sundin niyo itong sinasabi ko. Pero, nako, bago tayo mapunta sa kalagitnaan itong aking topic ay siyempre nais ko po uling paalalahanan kayo na sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng anumang sakit, maiwas kayo sa lahat ng anumang uri ng sakuna o ano pa mang problema sa buhay. Alam niyo po ba mga kaibigan, kung inyo pong nasusubaybayan itong channel ko, lalo na po nung kasagsagan ng bagyo, araw-araw po ako nagpapaalala rito sa inyo na ang sinasabi ko, kung hindi rin lamang kailangan na lumabas ng bahay, huwag na po kayong lumabas ng bahay. Lalo na kung tatapak kayo dyan sa basa or sa baha. Oh, di ba? Tingnan niyo yung mga vlog ko. Wala akong ibang sinabi diyan. Sabi ko nga siguraduhin ko kaya nga walang views eh. Dahil siguro yung mga taong nakakapanood sa mga vlog ko ay naririndi na ang utak. Kasi nga paulit-ulit lang po yung aking paalala na mag-ingat kayo, huwag kayong lulusong sa baha kung hindi rin lang kailangan. Di ba? Kaya walang views. Pero, dinamdam ko ba yon? Hindi. Basta ang sa akin ang mahalaga rito, mapaalalahanan ko kayo mga subscriber ko. Dahil ano? Mahal ko kayong lahat. Yan po yan. Ngayon, mayroon po bang naging maganda yung paalala ko? Well, kung sinunod po ninyo yung paalala ko, sisiguraduhin ko sa inyo, wala ni isa sa inyo ang nagka-leptospirosis. Tapos na ang bagyo. Tapos na ang baha. Ngayon pa lang sumasarga yung mga leptospirosis. Ngayon pa lang umipikto sa katawan ninyo. Di ba? Kung inyo po napanood yung Channel 7 kagabi, punong-puno na po yung mga hospital, lalo na dyan sa Manila Hospital. Di ba? Punong-puno. At nandoon na sila sa labas, doon sa fitness, basta wala na sa loob ng hospital, dami na sa labas. Punong-puno na yung hospital. See? O yan po bang mga paalala kong yon? Kung itong mga ito, sana itong mga tinamaan ng leptospirosis na ito, siguro kung nakapag-subscribe sila dito sa channel ko, maaaring nasunod din nila yung pinayo ko. So hindi sila nakapag-subscribe, hindi nila napanood yung araw-araw kong sinasabi rito. Di ba? Ganun lamang po yan. Yun po ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo na swerte yung makakapag-subscribe dito sa channel ko. Kasi pag nag-subscribe kayo, napindot nyo yung notification bell, natural, magno-notify sa inyo pagka meron akong bagong video. Ngayon, kung hindi ka nakapag-subscribe nga, hindi mo malalaman yung mga dinadaldal ko rito. Kahit po, balikan ninyo yung mga kwan ko. Yung mga vlog ko ito kasagsagan ng bagyo. Ito, mga baha-baha na ito. Araw-araw po yan. Yung paalala ko. Doon po minsan naaawa ko. Doon sa mga tao na bagamat napapanood nila itong mga dinadaldal ko rito, akala lang kasi nila puro fake news ako, akala lang nila puro biro lang ako, pero totoo po yung sinasabi ko. May mga time na nagbibiro ako. Alam naman po yan. Alam naman po lahat ng mga subscriber ko
na yun ay biro. Kasi matatalino po itong mga subscriber ko eh. Kasi hindi lamang po kasi gaganda at gugwapo yung mga subscriber ko, tatalino pa. Kaya itong mga subscriber ko, matatalino niyan. Hindi kagaya nitong kay si Mike Abi na ito. At saka si Gadon, na nanatiling bobo. Itong mga subscriber ko, nako, ang tatalino niyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, nako, ewan ko na lang. Oh, ngayon, balikan natin yung mga leptospirosis. At balikan din nyo, panoorin nyo yung, nasa YouTube naman po yan yung mga balita ng Channel 7. Kahapon po, kagabi. Balikan po ninyo. Mga hospital ngayon puno ng pasyente sa leptospirosis. Ay kung itong mga ito nag-subscribe sa channel ko nung napanood sana nila at nag-subscribe sila, araw-araw. Araw-araw ko sinasabi yan. Kasi, ang katwiran ko rito, kahit na rending-rending na yung tainga ninyo, tuloy-tuloy yung paulit-ulit ko sinasabi na ingat din sa mga baha na yan. Wala akong pakialam kung marindi ang tainga ninyo. O, ngayon, di nagbunga yung sinasabi ko. Kaya sabi ko, kaya nga kung halimbawa may gira, ito rin yung sinasabi ko eh. Pag may gira, ang tanging maliligtas lang ay itong mga subscriber ko. Tandaan ninyo. Bakit ko sinabi na itong mga subscriber ko ang maliligtas sa gira? Kasi, alam na nila yung itinuro kong pangontra doon sa virus o laso na pakakawalan ng kalaban. Di ba? Yung sinasabi kong kalamansi at saka sili. Kaya po kung inyong hihimay-himayin na minsan ay talagang medyo may pagkakulit din ako, ay kapakipakinabang naman. Kahit pa paano yung mga akala lang ninyo na walang kakwenta-kwenta itong dinidiscuss ko. Ay wala naman talagang kwenta. Di ba? Ayan. So, ayan po yan. Kaya lahat po ng sinasabi ko rito, lahat po yan ay may purpose. Hindi ko po sinabi rito na mag-subscribe kayo para sumikat ako. Hindi po. Kaya ko lang po sinasabing mag-subscribe kayo dito sa channel ko para kung sa ganun mayroon akong announcement dito na para sa kaligtasan ninyo, kayo ang magbibinipisyo. Kagaya ng halimbawa, tinuro ko nga, halimbawa na natin yung kalamansi at saka sili. Ngayon pong panahon ito, wala na pong bala at wala na pong yung tabak or samurai ang kailanganin natin sa gira. Okay? Ang uso na po rito, wala na pong gagamit ng mga bala, baril or tabak or samurai dyan. Ang gagamitin na po nila ngayon, virus o di kaya lason. Yan po. Yan yung sinasabi nilang nuclear weapon. Ngayon, kung yun nga ang gagamitin nila, di tama lang yung sinasabi ko na ang tanging maliligtas lang sa tiyak na kamatayan, mga subscriber ko, kasi nga sila yung mga tinuruan ko ng panangga sa virus o lason. Yun na nga yung kalamansi at saka sili. Noong isang araw lang, may tinuro ako dyan yung red bell pepper. Imaginin mo. Ay kung hindi ka nakasubscribe dito, pinanood mo nga itong video ko, pero hindi ka nag-subscribe. Ano yung dating sinasabi ko? Pag pinanood mo ang video ito, at binaliwala mo, hindi mo pinindot ang subscribe, mamalasing ka. Bakit ko sinabing mamalasing ka? Kasi nga, napanood mo na, hindi mo pa sinubscribe, ngayon wala kang nalalaman doon sa mga itinuturo ko. Di malas mo.
Ganun lang po kasimple. Di ba? O ngayon, pinanood mo ang video ko, hindi mo pinindot ang subscribe. Again, mamalasing ka ulit. Bakit? Kasi nga, kung pinanood mo ang bidyong ito, tinapos mo, tapos pinindot mo ang subscribe, di nalaman mo na ang pagpindot pala ng subscribe ay nakakaganda at nakakagwapo. Di ba? Tama ako, mali. Di ba? Yun po yan. Kaya mali ba yung sinasabi ko? Kalukuhan ba yung sinasabi kong nakakaganda, nakakagwapo, nakakatalino, nakakaswerte ang pagpindot sa subscribe dito? Hindi po. Ang hirap po sa atin, mas pinaniniwalaan nyo yung mga vlogger na scammer, yung mga vlogger na walang tinapik kundi si Pastor Kibuloy at itong si President Duterte. Itong vlogger na ito, walang utang na loob. 15 taon pinalamon ni Pastor Kibuloy yan. Ayun, kung ano-ano sinabi kay Pastor Kibuloy. Sino ito? Aba, ay di si Mike na yung ilong, parang paklang ng niyog. Di ba? Tingnan mo yung ilong niya, paklang, at tapos kumuha kayo ng paklang ng niyog. Imagine mo parang gumanyan, no? Parang nabukaka yung kanya ilong niya. Tapos biglang, hindi. Ewan ko. Ilong bang matawag yan, o? Kagaya kay Gadon, tingnan mo. Yung ilong ni Gadon. Parang troso. Kaya itong mga yan yung mga, yan kasi, yan yung mga sinosubscribe niyo. Yan yung mga tinatangkilik ninyo. Yan mga yan, nagsabi na ba sa inyo na sana manawari ay mailayo kayo sa lahat ng kapahamakan, huwag sana kayong magkasakit. Mailayo sana kayo sa matitinding mga sakit. Mailayo sana kayo sa mga matitinding mga problema. Ipinagdasal ba kayo nito mga vlogger yan, lalo na mga scammer na yan? Yang Tio Moreno na bakla. Pinagdasal na ba kayo? Bakla na scammer pa. Imaginin mo nang scam ng 5,000 pala yung Tio Moreno na yan. Ipinagdasal na ba kayo ni si Joey Cruz? Yan ang tanong ko sa inyo. Ipinagdasal na ba kayo nitong abogadang si Zoraida na ito? Yang si Banat Bay na yung labi niya na parang binaliktad ng bayan, ipinagdasal na ba kayo? Yun po ang hindi nyo napapansin sa akin. Akala nyo, puro lang walang kakwinta-kwinta yung sinasabi ko. Pero ang totoo niyan, yung mga tunay na kapag ka nagbitaw ako ng mga ganong salita at kinuha ninyo, inilagay ninyo din sa inyong mga puso, titiyakin ko sa inyo, ang Panginoon ay nandyan sa inyo. Yan yun. Anong ibig ko sabihin? Huwag niyong babaliwalain itong mga sinasabi ko. Dahil unang-una, tandaan nyo, kung nagsasalita lang nito, mga si Enrile lang, yun ang hindi nyo dapat paniwalaan. O ngayon nga, naghihingalo na.
Pero, ako, na 176 years old ko na, abay, huwag niyong babaliwalain. Makikita niyo sa itsura ko. Saan kayo nakakita na 176 years old na ay ganito para ang itsura? There is something kung ano dyan. Diyan pala mag-isip na kayo. Ganon kabata ang 176 years old ay si Enrile nga. Makikita nyo. Kasasabi ko lang kanina, parang karburador ng motor na pumupugak-pugak na. Naghihingalo na. 100 years old lang yan. Ngayon, magtataka pa ba kayo kung siguro ay hindi kayo maniwala na hanggang ngayon ay may nabubuhay pang 250 years old. Ha? Maaari hindi kayo maniwala. Nag-celebrate ng kanyang birthday. Anyway, sige. Kailan lang po ay nag-celebrate ng kanyang birthday na 250 years old na siya, buhay pa siya. Sa December po. December 27 ang birthday ko. Pang 177 years old ko na. See? May mali ba? Doon sa sinasabi ko, kakaiba ini. Noong iniwan sa akin, noong nakatira pa ako sa ilalim ng truck na sira, nag-stow away po kasi ako dyan sa Green Hills dati, dyan sa Manila. Wala po akong bahay. Umalis po ako dito sa amin sa Mindoro. Bagamat ito, ilang beses ko na pong diniscuss to sa inyo. Nandyan po ako sa lalim ng truck nakatira. Wala po kayong makikitang balat ko. Wala rin po kayong makikitang mukha ko. Yan po ay puro kagat lahat ng lamok yan. Saan ako kumukuha ng pagkain ko? Mga binibigay lang po yan ng mga katulong diyan sa Green Hills. Kaya ko po kilala yan si si Jingo Estrada na yan. Lalo na po yan si Irap. Kasi diyan po sa Green Hills yan nakatira. North Green Hills po, to be exact. Yung pong Eisenhower Street na yan, dead end po yan. Doon po ako nakatira dati. Kaya po ang sinasabi ko sa inyo, yung hirap na pinagdaanan ko, walang makakatumbas. Kasi ang sinasabi ko po sa inyo, kumain po ako ng hilaw na kangkong ni kahit asin ay wala akong sausawan. Gusto ko lang pong maibsan yung gutom ko that time. So dahil nga po nung nakilala na ako ng mga katulong dyan sa Green Hills, ay sila na po ang nag-volunteer na nagbibigay sa akin ng pagkain. Ngayon, sa madalit salita, mayroon pong akong pagkain na ibinigay ng mga katulong. Para sana yun ay pagkain ko ng hapunan. Dahil po yun ay katatapos ko lang pong kumain ng tanghalian, mayroon po ako nakareserba na pagkain ko sa hapunan, yun po yung mga binigay ng katulong. Okay. Sa madalit salita, mayroon dumaan na matanda na alam kong gutom na gutom, hinang-hina na, matandang-matanda na. Tinawag ko, Lolo, kumain ka muna. Kita ko
kung gaano siya kahirap naglalakad sa sobrang tanda. Grabe ang pagkatanda. Hindi ko na ma-explain sa iyo kung gaano katanda. Napakahinang maglakad. Pinagbigyan naman niya ako. Dinala ko siya doon sa tinitirhang kong truck na sira. Yung instead na pagkain ko sana ng hapunan, ibinigay ko sa kanya. Sa madalit salita, hinayin ko lahat sa kanya. Yung lahat ng pagkain na yon. Wala akong itinira. Ang isip ko noon, walang problema kung hindi ako makakain ng hapunan. Kitang-kita ko yung matanda. Sab-sab ang pagkain niya. Talagang gutom na gutom. Ha? Talagang gutom na gutom. Sab-sab siyang kumain. Ang ibig ko sabihin sab-sab, talagang subo siya ng subo. Nagpaalam na sa akin, Apo, maraming salamat, pinakain mo ako. Pinainom mo ako. Sige lolo, walang problema, sabi ng ganyan. Pagka nagugutom ka, dumaan ka rito sa akin. Kung saan ka man, kung magawi ka pa ulit dito, dumaan ka rito, pakakainin ulit kita. Salamat, Apo. Umalis na yung matanda. Sabi ko, napakahinang maglakad yung matanda. Sinundan ko pa. Nandiyan ako, nakatingin. Pero nung nakakalayo-layo ng konti, nung tiningnan ko yung pagkain na ibinigakin, wala man lang bawas. Ni hindi nga nabago yung pagkakalagay doon sa plato. Walang kabawas-bawas. Samantalang kita ko kung paano niyang kainin. At nung tingnan ko rito sa kabila, nung mapalingon ako, mayroon ako nakitang supot. Hindi ako nagdalawang salita, kinuha ko yung supot. Na ihahabol ko sana at ibibigay sa kanya yung naiwan niya supot. Hindi ko alam kung naiwan niya o talagang iniwan niya. Pero hindi ko na tiningnan yun. Basta ang mahalaga doon sana mahabol ko at may balik sa kanya. Kitang-kita ko yung matanda kung paano maglakad, napakahina. Pero habang tumatakbo ako na hinahabol ko yung matanda, siya namang palayo ng palayo ang tingin ko sa kanya. Samantalang alam ko na napakahinang maglakad. Hanggang sa hindi ko na makita ng aking dalawang mata. Bumalik na ako doon sa aking tinitirahan. Nung pagbalik ko, iniwan ko dyan sa isang tabi yung supot na yun, na hindi ko tiningnan yun. Matagal na panahon na binuksan ko yung na yun. Dahil akala ko babalikan pa ng matanda. Matagal na panahon. Pero nung nag-decide na ako na binuksan ko, ang laman ay nandoon sa maliit na buti na may tubig, na may bato na maliit. At ngayon nga po, yung bato na yon, inilipat ko na sa medyo mas malaki. Kasi nga po, habang tumatagal, lumalaki yung buti. Ay, lumalaki yung bato. Samantalang napakaliit lang yung buti na yun at napakaliit lang din yung bato. Ngayon po, ito na po siya. Ganito na po siya kalaki. Nilipat ko na po siya dito sa itong buting ito. Kasi wala na po, maliit na po talaga yung buti. Maliit lang po yung buti at maliit lang yung bato. Ito na po siya ngayon. Pinapakita ko lang po ito. Dahil ang gusto ko po rito, anumang kapangyarihan mayroon ito. Anumang swerte mayroon ito. Ang gusto ko,
kayong mga subscriber ko, kung ano man yung swerteng inakyat sa akin ng batong ito, ganon din sana sa inyo. Dahil magmula nung buksan ko ito, doon na nagbago ng lahat ang buhay ko. Nagbago na lahat ang mga pangyayari sa buhay ko. Nandiyan ang wala akong kaalam-alam. May darating na lang sa akin na offer kung ano-ano. Wala akong malay-malay. May mag-o-offer sa akin ng magbibinta ng kung ano-ano. Pero lahat na ibibinta ko, lahat yung sold out. Anong ibig ko sabihin? Kaya nga po ang sinasabi ko lagi sa inyo, huwag pong maging madamot. Kung ito man, sabi ko nga po, hindi ko man nakakausap eh. Ang pinagbasihan ko lang po nito, magmula nung hawak ko na ito at nung nabuksan ko ito mula doon sa supot, nagkasunod-sunod na yung swerteng dumating sa akin. Hanggang sa dumating yung maraming bisis ko nang nababanggit sa inyo dyan. Hindi ba ang lagi kong sinasabi dyan, Lord, stop mo na ang patuloy ng pagbibigay ng blessing sa akin. Stop mo na. Dahil hindi ko na po kailangan kailanman ang pira. O anumang blessings na manggagaling sa iyo. Bagkus, Panginoon, yung mga blessings na ipatuloy mong ibinibigay sa akin, ibigay mo ng diretso dito sa lahat ng mga subscriber ko. Nandyan po yan, recorded po yan, may video po ako dyan. Ilang bisis ko pong sinabi yan, hindi lang po yata 100 bisis ko yung sinasabi. Sino ang taong magsasabi na, Panginoon, stop mo na ang pagbibigay ng blessing sa akin? Dahil kahit kailan hindi ko na po kailangan ito. Sobra-sobra na po yung blessings na binigay mo sa akin. Mayroon bang ganyan kayo napapanood sa iba? Wala po. Sa akin nyo lang po napanood yan. Sa akin nyo lang po narinig yan. Salitang yan. Dahil totoo naman na hindi ko na po kailangan paulit-ulit ko pong sinasabi ito. Mabuhay man ako ng 1,000 taon pa, hindi na kailanman maubos yung blessings na ibinigay sa akin ng ating Panginoon kahit sa ilang taon pa ako mabuhay sa mundong ito. Kaya nga sinasabi ko, Lord, idiretso mo nang ibigay dito sa mga subscriber ko. Again, kung totoosin, sino yung tao na magsasabi na ganyan, na pinapa-stop na niya ang ating Panginoon na magbigay ng blessing sa akin? Kung meron man po kayong ibigay sa akin ng prueba na mayroong taong nagsabi niyan, aba, kakaiba. Yun lamang po. At bago po ako magwakas, itinataas ko po ang batong ito. Gaya po ng sinabi ko kanina, anuman yung swerting dumating sa akin, magmula ng mapasa kamay ko ang batong ito. Ganon din sana sa makakapanood nito, swertihin na kayo ng walang katapusan, walang hanggang daloy ng swerte sa inyo. Panginoon, umaasa ako sa iyo na itong mga naniniwalang mga subscriber ko, bigyan mo po sila ng milagro ngayon din. Buhusan mo na sila ng swerte. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po at
Bago po ako magtapos, gusto ko lamang din pong sabihin to sa inyo. Mahal na mahal ko po kayong lahat.